Pero yung epekto po ng ginawa ninyo sa kanila, sir, buong buhay nila talagang dala-dala na nila yan, at whatever decisions na gagawin nila na may kinalaman dun sa gobyerno, na may kinalaman sa politika, sa buhay nila, sir, dala-dala na nila yan, sir. Ano po ba yung nag-inganyo sa inyo, yung naghikayat sa inyo kung bakit imbis na bigyan natin ng final exam, itong mga estudyante natin ay binigyan pa natin ng parang mas mahirap na task? It is a very practical task na hindi lang ngayon yung epekto Actually, yung epekto ng binigay yung task sa kanila, buong buhay nila. Sir, ano po yung nag-inganyo talaga sa inyo kung bakit binigyan nyo sila ng ganitong task? Alam mo, Professor Aldrin, mako-consider ko kasi ito na personal advocacy ko as a social studies teacher. Matagal ko na talagang parang goal, no, na yung mga students ko talaga yung nagagamit nila, no, yung kanilang karapatan, no, at kapangyarihan ng makaboto, no. Noong mga previous years, patagal ko nang sinusubukan ito, no, na kumbinsihin ko yung mga estudyante ko, no, na gawin ito. Pero yun nga, no, medyo mahirap. Mahirap na makumbinsi sila na magparehistro para makaboto. Kaya nung dumating yung punto sa isang subject ko this semester, and then we were able to talk about yung concept ng democracy dun sa isa sa mga topic na pinag-uusapan namin, doon ko parang naparealize sa kanila, mas lalong nakita nila yung kahalagahan ngayon ng pagboto, lalo na sa darating na election sa 2022. So, kaya yun yung parang naging ano ko ngayon, no, naging parang idea ko ngayon na why not yung at personal advocacy ko ngayon, gawin ko na talaga, no, na maging makatotohanan, no, na instead nga na magbigay ng long test sa kanila o ng exam, gawin natin mas practical at mas kapakipakinabang, no, yung learning na makukuha nila, at yun nga ay sa pamamagitan ng pagpaparehistro. Isang dakilang hakbang yung ginawa nyo dahil kanina sinabi ko na yung epekto ng inyong desisyon, ng inyong pagigikay sa inyong mga estudyante ay hindi lang during the semester na ito, no, na nag-aaral sila under your care, pero yung epekto po ng ginawa ninyo sa kanila, sir, buong buhay nila talagang dala-dala na nila yan, at whatever decisions na gagawin nila na may kinalaman dun sa gobyerno, na may kinalaman sa politika, sa buhay nila, sir, dala-dala na nila yan, sir. Nakagawa kayo ng isang bagay na sabihin natin life-changing, sir. Oo. Totoo yan, Professor Aldrin, no? Kasi isang beses ka lang magpaparehistro pero yung isang beses na pagpaparehistro mo na yan, buong buhay mo na yan magagamit, no, kapag boboto ka. Okay? Marami kasi sa mga kabataan natin ngayon, they are always thinking, ito yung sinasabi ko lagi sa klase ko, marami sa mga kabataan natin yung ayaw magparehistro, ayaw bumoto kasi isipin nila, isa lang naman yung boto ko. No, isa lang naman yung boto ko, wala naman masyadong magiging epekto yan. Ang sinasabi ko lagi sa mga estudyante ko, imagine niyo kung lahat na lang ng kabataan, ganyan yung magiging pag-iisip. Pagsasama-samahin natin yung boto ng lahat ng mga kabataan na ganun mag-iisip, malaking bagay na rin yun, malaking boto na rin yun kung pagsasama-samahin yun. So, kailangan ma-realize nila na yung gagawin nila na ito na pagpaparehistro, hindi lang ito katulad ng mga exam na after ng isang bigay, i-take nila, after nyo, nakakalimutan na nila, wala na, no, nakalimutan na, wala nang impact sa kanila, no? Mas mahalaga kasi para sa akin na yung matututunan nila, magagamit talaga nila panghabang buhay, hindi lang para sa isang particular na subject period, hindi lang sa isang bagsakan na exam nila makukuha yung learning na yun. Paano nyo sila minotivate na magparehistro? Kanina tinanong ko pa kayo kung anong nagtulak sa inyo para i-motivate sila Time na yun, na sinabi ko sa kanila noong November na yun nga, no, na instead of long test, they have the option. May option yun isang option yun May option silang mag-long test na lang or may option silang magparehistro. Any words of encouragement para sa mga kabataan? Siguro hindi lang mga kabataan yung ating mga kapwa guru din na sundan yung ating example na na-encourage talaga yung ating mga estudyante at yung iba pang mga kabataan na magparehistro. Sa mga kapwa ko guro, tandaan po natin napakahalaga at napakalaki ng role na ginagampanan natin sa society natin, no?
we can encourage our learners to register and vote for the 2022. No, wag nating ilimit yung ating klase, no, yung ating kakayahan na nasa loob lang tayo ng classroom, yung mga pinag-aaralan lang natin ng mga facts, mga data. Wag nating ilimit doon yung pwede nating gawin bilang teacher. Tayo mismo mga guro, sa mga kapwa ko guro, pwede tayong makapag-create ng change, no? Yung pagbabago na yan magsisimula sa atin yan, lalo na marami tayong mga kabataan na hawak natin at kaya nating ma-encourage, no? Para mag-create ng pagbabago sa bayan natin. So I hope yung mga kapwa guro, ganun din, no? Yung similar way, makagawa rin ng sariling paraan nila, no, lalo na yung mga kabataan natin na ma-encourage sila, no, na makapagparehistro at makaboto. At sa mga kabataan naman, magparehistro kayo, wag natin sayangin yung pagkakataon na ito. Hanggang September pa yung pagpaparehistro, pero wag na natin hintayin na umabot ng September. Yung mas malaking challenge sa 2022, yung bumoto ng tama, pumili ng karapat-dapat na kandidato. Kasi sabi ko nga kanina, future na natin yung pinag-uusapan, future ninyo yung pinag-uusapan natin dito. So kayo yung magkakreate ng future na gusto ninyo, at yan may mangyayari lang yan kapag boboto tayo ng tama, magpaparehistro tayo ngayon. Sabi ko nga, kayo naman, tayo naman, no, chance na natin ito, huwag na natin sayangin yung pagkakataon nito. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.